Hello, good morning to each and every one of you. Welcome to the Ledipo Hour. And welcome to the Ledipo Hour. And of course, I am your host for today. My name is Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the province of Albay. And we are very lucky po to have here with us one of the business owners here in Legazpi, one of the daughters of business owner here in Legazpi. And of course, this Ledipo Business Hour po is because of the effort of our governor, Edsel Grex Lagman, because we are one in envisioning Albay to be the most preferred investment destination, not only in the region but of course around all around the country. So we are here to of course fulfill the mandate of the Ledipo office, which is of course to promote local businesses and later on create livelihood and employment. We're very lucky po kasi pinahiram din po tayo nitong napakagandang studio ng department head po ng provincial government of Albay na walang iba kundi si Ma'am Mary Lou Duca Castillo. We're very thankful to her po, and without her support, this program will not be possible. And of course, the Ledipo office, which is mandated to help businesses grow in the province of Albay. We would like to open doors for investment opportunities, and of course we want to promote local businesses, and because if we promote the local businesses well, we will be able to create livelihood, we will be able to create employment, and the goal of this program that we have here is to empower, inspire, and increase knowledge ng mga businesses. And kanina pa po ako na-starstruck dito sa aking katabi. I-introduce ko po siya sa inyo later on. But I would like you to have a little background of what the Ledipo office is. Of course, our office is newly established. Kabubukasan po namin noong April. The physical office just opened last April po. So to give you a little background and a little idea kung ano po yung Ledipo office, please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALG Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.
Okay, so yun po ang background ng Ledipo Office. So ito pong aming program ngayon na Ledipo Business Hour ay naglalayong po na of course ipakilala sa inyo ang iba't ibang mga negosyo dito sa probinsya ng Albay. Mabigyan po sila ng platform para po ma-introduce sa inyo ang kanilang mga negosyo. And of course po, para maging aware kayo na existing na po ang kanilang mga businesses. Another goal po of the Ledipo Office is to inspire po yung mga gusto ring magbukas ng mga kanilang negosyo pero parang wala pang lakas ng loob. So we are here and we invited different business owners po, gaya po nitong aking katabi dito ngayon na napakaganda po. She is the daughter of Mr. and Mrs. Rolly and Norma Chua po. She is currently the assistant manager of Isabel's Catering Services. Ladies and gentlemen po, join me in welcoming our guest, our very first guest dito po sa Magnegosyo Tayo, Miss Marie Francesca Chua, or she prefers to be called Cheska. Hello, good morning. Hello, ma'am. Good morning. Napakaganda niya. Kanina pa ako na-starstruck sa kanya. Hello po. Thank you very much. Paabot din po sa iyong mama and papa ang pasasalamat ng Provincial Government of Albay, ang Ledipo Office, and of course ni Miss Mama Mary Luduca Castillo, because this is a joint project of the Provincial Government of the Provincial Information Office and the Ledipo Office with the approval of our Governor, Attorney Edsel Rex Langman. Good morning. Good morning, ma'am. And how are you feeling right now? Okay lang naman. Okay lang? Yes. Hindi ka naman kinakabahan. Ang ganda-ganda po talaga niya. So, you are the daughter of the owner of Yes, ma'am. Isabel's Opo. Catering Services. Okay. So, yung role mo ngayon dun sa negosyo is you are the assistant manager. Yes po. Hands-on ka talaga. Currently po, mamaya, di-discuss natin. Okay, mamaya. sige. Discuss natin mamaya. So, ayun. Tell us something about Isabel's Catering Service. So Isabel's was formerly a restaurant. Formerly a restaurant dun sa Old Albay. Pero para ngayon nag-focus na po sila sa catering, which is ngayon nga, ma'am. So, we've been in the business for about 15 years na. Wow. And formerly, hindi naman sabihin ko small, pero small siya. Parang canteen lang kami, ma'am, noon sa St. Agnes Academy. Sa loob? ng Sa loob, school? ma'am. Yes, Okay. sa loob ng school, which we now transitioned na parang mas gusto namin is to cater a wide variety of people since my mom has a passion for cooking and food nga po, ma'am. Okay. So, parang isa kayo dun sa mga stores sa loob ng school? Noon, ma'am, parang kami lang Exclusive. talaga. Okay. So, exclusive yung nakuha. Yes. Okay. Ilang years din naman to? Yung sa St. Agnes, siguro, ma'am, around 10 years or 10 or more. years. Okay. Pero yun pa lang yung business. Meron din, ma'am, ibang business si Papa. Okay. Pero yung food, parang Sa food, yun pa lang po. sa loob ng Yes. school. Opo. Okay. So, 10 years na ganon. Yes, ma'am. Aside, parang mga 12, siguro 13. 12 years. Alright. And then, how did you venture naman into catering services? Nag-start to, ma'am, kasi nung sa canteen kami, if may mga guest yung mga sisters, ganyan, mga priests and other sisters then from other schools, ganyan, si mama kinukuhang caterer or parang kumbaga magsaserve lang naman ng food for a certain number of people. 10 packs, 15 packs, 20 packs. And eventually, parang naano ni mama, parang, pwede pala to, ganun. Why not na mag-try? Nagka-idea siya doon. Yes, na mag-cater. Siyempre, hindi naman mag-order ng food sa mami mo kung hindi nila na-try at nalaman Yes, na opo. masarap talaga yung luto. So, naging parang word of mouth na siya na Yes, masarap ma'am. magluto yung siya talaga yung nagluluto or meron siyang mga... Meron naman, ma'am, na cook, pero yung recipe and siya talaga. Like, tanda ko noon nung sa canteen pa lang kami, sobrang, hanggang ngayon rin naman, ma'am, sobrang hands-on niya talaga sa kitchen. Ito si Mami Norma. Yes, Si Ma'am opo. Norma Chua. Okay. So, 12 years siya na ganon. Tapos nagka-idea siya na mag-catering na nga since maraming orders. Yes, opo. So, saan nang galing yung pangalang Isabel's? Actually, Isabel was,
I mean, yung name siya ng kapatid ko. Tatlo kaming girls. Okay. Yung pangalawang girl is si Isabel. Mhm. Yung Francesca kasi parang medyo awkward siya kung Francescas. Parang Mm. they wanted a name na matatandaan ng tao. Okay. Easily remembered ng tao. And kumbaga, pag narinig, parang, okay, ganito. Mhm. Catering siya, ganyan-ganyan. Kasi yung sa third sister ko naman, Ano yung Holly name yung ng third name. sister? Holly. So, Holly, parang mahirap siya ang cute i-pronounce na. Mhm. kung pwedeng Holly. Iba-iba yung ano. At least yung Isabel, parang Isabel. Parang, Okay. tas very elegant siya. So, Very, named after the second child. Yes. Puro kayo girls? Yes po, ma'am. I see. Hindi ka naman nagselos. Hindi naman po. Okay. Oh, okay. So, Isabels. Oo nga naman. Kasi baka mabulol-bulol sila, no? Pag Yeah. Francescas. Pero maganda rin sana kung Francescas. Well, anyway, Isabels. So, anong year exactly nagbukas itong Isabel's Catering? Isabel's Catering, exactly siguro mga grade 5 ako nung 2011 or 2012. 2011. So, parang wala pa talagang malaking restaurant. Parang Wala pa po, pag ma'am. may birthdays, Parang parties. sa house pa po talaga nun yung kitchen. Mhm. Yung kung anong kitchen namin nun sa... Tapos yung sa canteen nga po, Mhm. yun pa lang yung kitchen namin. Okay. And then, ayun nga po, kami sa Old Albay, yung old branch namin, na restaurant. Mm-mm. Tapos, ang kinikater lang namin nun is seminars, ganyan. Kasi small lang yung events place namin. Okay. Tapos parang nung time na yun, ma'am, kami pa yung pupunta sa site or nagre-rent kami ng mga venues Mhm. from other catering din as well or kunyari hotel, ganyan. Kami pupunta. Tapos ngayon, parang sabi ni mama, gusto niya na may sarili ng hall Place, oo. and place. So yun, nagre-rent kami ngayon dyan sa Tahoe Road beside Sea Oil. I see. So, yung una yung parang restaurant yun, Yes, ano? opo. So, yung restaurant nyo, ilang mga guests ang maximum na nakikater niya? Siguro ma'am around 50 to 60 guests. I see. Hindi pa so, din hindi pa siya kasama. ganon kalaki, gaya nitong Ay, hindi pa talaga. nasa Tahoe Road. Okay. Itong nasa Tahoe Road ngayon, ilan ang kayang i-accommodate Ah, nito? kaya niya ma'am ng 300 to 400. Yeah. Pero since nag-pandemic medyo nag-cut down kami kasi due to syempre yung protocol natin dito sa Yes. Okay. So, anong year ninyo na buksan nitong nasa Tahoe Road? If I'm not mistaken, siguro 2014, 20. Kasi short span lang kami dun sa yung I restaurant. see. Okay. 2014. So, matagal na rin. Medyo matagal na rin. Almost ilang years na? Magti 10 years na Yes, ma'am. yung catering services. So, yung start yung parang negosyo nyo sa St. Agnes hanggang dito sa naging catering service, how long na talaga yung 20 years? Currently 24 na ako. 20. So, before pa ako ipanganak, ma'am, 25 years na in total. lahat. Okay. So, 25 years. Bakit kaya food business ang naisip na buksan ng Mami at Daddy? Actually, ma'am, nag-start sila mama sa yung cart, food cart, Mhm. fishball, kikiam, ganyan. Ginamit nila yung pera nung sa ampaw, nung kasal nila nung wedding. Yan, and that was 80,000 nung time na yun. Yun yung pinaikot nila nung Malaki na yon 20 years, 25 years. 25. Parang sila ma'am ng, yun nga, food cart ma'am. So, hindi siya nag-boom. Mhm. Pero they tried again. Nag-try sila na why not sa schools. So parang may mga pwesto sila sa per school. I think sa labas lang ganon. Tapos parang ayun, sabi ni mama, nagbibilang sila nun, tanda ko nun, sabi niya na every day parang 100 or more sticks of fishball and kikiam yung ginagawa nila. And gabi-gabi nagbibilang sila ng barya. Kasi Okay. syempre barya-barya lang. Sabi niya, next time gusto ko, bills naman yung binibilang ko. Mm-mm. So, in God's grace, dumating yung opportunity sa St. Agnes, which is yung kantina nga. Mm-mm. So, ayun na, hanggang sa, syempre, they never stopped dreaming and working hard. Syempre, for us, for the family rin. And yun din talaga yung dream and passion nila ever since. So, they wanted more and prayed for more. So, eventually, binigay naman yung restaurant and catering. Parang gano'n. Okay. So, sabi mo parang tusok-tusok. nung Parang una. ganun, ma'am. Oo, yung mga fish balls. So, ayun. Anong ibig sabihin nito?
from parang maliit na negosyo, Yes, ma'am. they never stop dreaming, tuloy-tuloy yung pangarap, and then sabi mo nga nag-fail nung una, di ba? Yes. So, hindi siya naging successful at first. Hindi siya, ma'am. So, ano kaya yung tingin mo nasa isip ng parents mo na nung time na yun na kahit hindi naging successful yung first attempt nila na tusok-tusok yung binibenta, nag-push pa rin sila? Yes, kasi sa business, we all know na normal naman yung magkaroon tayo ng mga struggles and obstacles na not all businesses are successful, kumbaga. Kailangan mong timplahin kung saan ka magaling, kung ano yung kailangan ng tao, at kung ano yung, kumbaga, mas okay for you or for the people you work with. Naging driving force siguro nila is they never stop believing in themselves. Businesswomen are risk takers, and they must be prepared for whatever obstacle that comes to their way. Kailangan, you must have plan Bs, you must have options. Kung what if okay, pero what if hindi, 'di ba? Tama. So dapat ready ka na hindi parating nasa taas. Like kami, ma'am, na food business ngayong pandemic, and I think hindi lang kami, pero maraming mga food businesses na may physical stores din ang actually medyo hindi naging yung income ng pandemic, pero they always had a plan B or an option na paano kung ganito, ganyan. Kumbaga, meron kang backup plan, parang gano'n. Okay. Bali sa parents mo, sino talaga yung nag-push na magnegosyo? Actually, it was my mom. Okay. Kasi parang kinikwento niya noon na simula bata pa lang talaga siya, like mga grade 3, ganyan. Nagbebenta na siya noon sa school niya ng mga chichirya, biscuits, ganyan. Kumbaga, business was in her blood na talaga. Sobrang love na talaga niya ang business ever since. And up until now, kaming mga anak niya, nakikita talaga namin sa kanya kung gaano niya kamahal yung trabaho niya at kung gaano niya ginagalingan sa craft niya ngayon. Bali yung parents ng mom mo, mga negosyante din? No, hindi naman. Hindi. po. Parang siya lang talaga Opo. yung nakakita ng opportunity. Parang may negosyo rin, pero hindi, parang siya kasi, mami, parang She's from Ligao, no? Ligaw, yes po, Oo. Ligaw. Pareho kami taga-Ligao ng mami mo. Kaya maganda ka. Thank you. Oo nga, siguro. Mga Hindi, marami talaga maganda sa Yes. Ligao. Yung mama ko, Miss Ligao din. 1976. Oh, bongga. Ganda-ganda niya kasi kanina pa ako na-starstruck sa kanya talaga. O, di ba? Ang galing-galing ng ating first guest sa ating launching ng Magnegosyo Tayo, Ladipo Business Hour. So, ayun. Hindi na-discourage yung mama mo, no? Hindi po. Ano kaya yung reason nung, di ba, nag-attempt siya, yung tusok-tusok, tapos sabi mo, hindi siya naging successful. Ano yung mga naging problems niya noon? Problem, siguro, ma'am, nung time na yon, hindi pa niya masyadong nababalance. Wala pa siya masyadong time management since nagsa-start pa lang siya ng yung own business niya talaga. Kasi before, employed siya eh. So parang, medyo nakikita ko yung work-life balance nung time na yon is medyo alanganin pa. Kasi baby ka rin noon by Yes, that time, opo. no? Kasi bagong mami siya. Opo, So bagong parang binuksan niya yon a year before ka pinanganak, Yes, tama? opo. So, yun nga, nag-start yung family, tapos gusto magpamilya, mag-baby, nagsabay-sabay lahat. Yes, So, po. time management. Ayun ang naging problema. Pero in terms of yung binibenta niya na food that time, marami na rin ba siyang mga kakompetensya? Naging factor ba yon kung bakit hindi naging successful yung business? Siguro, ma'am, nung time na yun, hindi naman maiiwasan natin po na magkakompetensya. Siguro, we can't please everyone. And so tutusok-tusok, bakit ba hindi naging successful? Siguro, maybe it was not for them. I see. Oo, pwede rin ganon, no? Parang may mas iba pang para sa'yo na Yeah. gagawin mo. Okay, so tinigil na niya yon. Parang Opo. hindi na, I mean, parang- yun ang binenta niya nung Ganun pa rin naman, ma'am, nung nag-canteen siya. May ganun pa rin naman. Pero parang nahaluan na rin ng iba-ibang products, ganun. Pero food pa din. Okay, so parang nakuha nyo exclusive, parang kontrata with
the Yes, school. with the school. Anong school niya? Saint Agnes. So, parang exclusive kayo lang magbebenta ng food sa lahat ng estudyante. Students, yes. O di malaki yun. Opo. Swerte nila, no? Kaya hanggang ngayon, yung mga, kunyari mga 30s na, kilala pa rin si Mama or tawag nila Mrs. Chua. Mrs. Chua. Opo, kasi noon pa lang, inaalagaan na ni Mama yung So, mga Agnesians. mga Agnesians. Kilalang kilala talaga Opo, yung mga old batches na. Oo, kasi kayo lang yung nagsiserve Opo. ng food. Kumbaga, wala silang ibang choices noon. Kayo lang talaga. Yes po. Okay, so kilala. Tapos, after 10 years, kumuha na ng pwesto. Opo. I see. Excuse me. So, nung nasa St. Agnes, di ba, kwentuhan mo kami, wala ba kang na-encounter? Sa bagay, walang competition, ano? Wala. So, swerte na talaga sila doon. Kasi, yung competition, maganda naman talaga siya for business. Yes. Kasi kung meron ka kakompetensya, mas gagalingan mo yung ginagawa Yes. mo. Kumbaga, kung food, masasarapan mo yung niluluto mo kasi meron ka kakompetensya. Yes. Yung pagiging exclusive na caterer nila doon St. Agnes, hindi naman yun naging reason para yung quality medyo hindi masyadong maganda since walang kakompetensya sa loob. Hindi naman siguro, ma'am. Pero nagka-problem sila Mama nun, parang in terms sa tao kasi hindi rin natin maiwasan yung may mga Oo, So, hindi inggit-inggit. Opo. Tapos, sa inventory din, since sobrang dami nang ginagawa, minsan di na masyadong nai-inventory yung mga food, ganyan-ganyan. And dumating rin actually sa point, ma'am, na hindi na rin kami na naging exclusive. So, parang Yun na. gusto na talaga ni Mama kumbaga, isip na rin ng ibang way kasi hindi pwedeng yun lang yung, ay hindi naman lang kasi napag-aral naman kami lahat. Yes. Pero gusto niyang parang, kumbaga, hindi siya enough for us ngayon na, kasi since Nag-grow marami na yung na kami. family, As in, naging ma'am, tatlo siguro na. mga 5 na, or more than 5 na yung stores doon. Bago Yun si na Mama nga. umalis So, na. nag-umpisa na magkaroon ng kakompetensya sa loob ng Yes school. po. Which is di naman maiiwasan. Yes po, Kasi hindi naman. syempre, minsan kailangan din ng variety na pagpipilian. Exactly. Diba? Opo. Tsaka kailangan din gawin ng school yon kasi Yes. syempre dapat may choices ng kakainin yung students. So, yon parang ang naging problems niya sa inventory. Bakit konti na yung tao nung time na yun? Kinulang siya sa tao. Parang naman parang medyo yung iba, syempre, kumukuha, ganyan. Pero, kaya, So, naghigpit isa pa yon Opo. sa mga negosyante na kailangan yung makukunin mong tao yung Yes. mapagkakatiwalaan Exactly, mo. ma'am. 'Di ba? Kasi di mo naman maiiwasan na hindi ka maging di maiiwasan na minsan meron ka ibang gagawin, hindi ka magiging hands-on dun sa business. So kailangan yung iiwan mo mapagkakatiwalaan Opo. mo. I see. Okay. So ano yung deciding factor nun? Bakit binitawan ninyo yung St. Agnes? Yung pagbibenta doon? Parang tanda ko na hindi na siya ganun. Nagpa-profit pa naman ng pero hindi na siya tulad nung noon na parang mas nakita ni Mama, mas malaki yung opportunity sa catering and pag-restaurant kesa dun sa pagkakantin. And since yun nga, gusto ni Mama mas maging hands-on sa restaurant. Since first time niya mag-restaurant and bago pa lang kami noon. Parang hindi pwedeng, kasi may business din nun si Papa. Parang tanda ko rin, sabi ni Mama, hindi pwedeng sobrang dami. Kasi, syempre, yung work and life balance, kailangan din ma-maintain. So, they push na i-let go na talaga yun kahit di sa kanila kasi ever since before 'di ba yun na yung po nila yung business parang medyo doon na sila nakilala kumbaga pero since yun nga may restaurant na may catering na kumbaga isa-isa lang one step at a time parang ganun. Di naman siya na-discourage dahil dumami na yung kakompetensya, kaya parang, sige, back out na nga ako, hindi na ako makikipag-compete sa kanila, iba na lang. Hindi naman, ma'am, Hindi kasi parang nag-open din nga sila nun sa Aquinas nung lumipat na ako sa I Aquinas. see. So, nag-branch out pa? Yes, parang Ay, di ba? Ang galing nga. Successful nga Pero masasabi yun nga, yung ma'am, business. tinap na nila yun since mas kailangan talagang sa restaurant eh. Mhm. Kasi dun sa restaurant, kumbaga, isa sa pinakamalaking marketing strategy dun is word of mouth. So, if yes. parang, syempre may something na mamali, mahirap
for the business talaga na ganun. Exactly. So, hindi pa uso noon ang Facebook. Hindi pa uso noon ang internet service. So, paano yung naging strategy ng parents mo to promote yung restaurant nung time na yon? Yun nga ma'am, word of mouth, referrals from other customers, and then parang na-feature din sila nun sa parang isang travel magazine. I Wow. forgot kung anong-ano. Parang ganon. Tapos, actually yun lang ma'am, hanggang up until now nga. Pero we're trying to work on the website and the Facebook page of Isabel's. So, yung pagbibenta ng food doon sa loob ng St. Agnes Academy, masasabi namang naging successful sila doon. Tama? I think yes po, Oo, for kasi me. sabi mo nga naging bread and butter din nila doon kumuha ng ginagastos Yes, ninyo. opo. Mga ilang years, 10 years. So hanggang ilang taon ka nun. Siguro mga 12 or 13 years old. Mga ganun. So matagal nga siya. And then, nag-venture into restaurant na Yes po. dito sa Old Albay, sabi mo. So yun naman, masasabing successful din syempre. Kasi kung hindi yung naging successful, hindi kayo magkakaroon nitong catering service na talagang malaki na sa Tao Opo. Road. So usually, ano yung mga alam mo na na-encounter na problems sa business din? Ayun nga ma'am, we can't please everybody. Yung kung anong masarap sa'yo, hindi naman ano sa kanilang lahat. So, yun, pwedeng sa food, ganyan, nakita ko rin minsan. Also, pag may time din kasi na hindi na rin namin makontrol yung influx or yung dami ng caterers sa isang araw. So, minsan nagkaka-delay din sa isa, ganyan, ganon. And also, yung ano pang struggles na, doon din sa inventory din ngayon. Example ngayon naman yung ini-inventory namin is yung chairs, plates, spoons, Tama. and forks. Which minsan may kukulang-kulang, ganyan. Yun yung kumbaga yun yung ano doon mo ibinubuhos yung capital mo True. Kasi yun yung paulit-ulit kumbaga na ginagamit nabasag na baso. Yes, na hindi natin maiwasan. Exactly. So, ano yung mga napaiisip ng parents mo na solution for that? Just like what I said before, they always have a plan B. Plan B. Okay. So, yung kapag sobrang dami ng events for the day, didistributin talaga niya yung tao na dapat kada event or kada site merong head talaga na in charge. Okay. Pero sobrang hands-on talaga ni mama. Minsan gusto niya siya talaga lahat. Pero yun nga, kailangan niya yung iano kasi hindi naman niya kaya yung gawin lahat. Tapos Okay. and yun nga, since nandito na rin po kami, ma'am, ako graduate na ako. So ganun din ginagawa niya. Kumbaga, yun, distribution lang ng manpower, very important, and also mag-assign ng kumbaga departments, parang ganun, ako na ikaw sa inventory, ikaw sa kitchen, ganyan, parang ganun po. So Okay. to hire din na competent na Mga tao. tao. Skilled, competent Skilled na and mga competent, tao. yes po. Ayun. So, marami ring mga catering services dito sa atin, di ba? So, ano sa tingin mo yung meron ang Isabel's Catering Services? Kaya sila pa rin ang pinipili ng mga... Besides the good food and the quality service, I think is yung owners po mismo talaga. Si mama kasi very machika siya eh. Oo nga. Sobrang machika niya. So Oo. parang ang tawag sa Very kanya nice nung- talaga yung Opo. personality ng mami mo. Very charismatic yun si Yes. mama. Yes. Kaya, kumbaga, marami ring mga customers na hindi napabalik-balik sa amin. Kasi trusted yung mismong business or yung ano. Kumbaga, we consider our biggest competitor is yung sarili namin. Okay. So, every day, we continue to be better. We continue na, we do not let our mistakes define us. Kumbaga, Yes. Every day is a struggle. Walang perfect na araw. May araw talaga. Kumbaga, araw-araw actually may palpak, ma'am. Or hindi naman palpak, may lapses sa business. Okay. Pero yun nga, yung driving force ni na mama na kaya to, ganito, ganyan. Magugulat na lang ako, tapos na. Okay na. Success. Magte-text na lang yung client, thank you ma'am for ganyan, ganyan. Tapos na, parang ganun. Okay. So, ikaw, as assistant manager sa mama mo, sa parents mo, ano yung hinahawakan mo na department? Or overseer ka ba? O may particular ka na
hinahawak? As of now, ma'am, I'm currently working on yung sa website namin and sa Facebook pages, Instagram, and we're trying din yung TikTok since nauuso nga siya ngayon. So, more on sa social media and sa marketing. Also, sa bahay. I mean, yung kitchen kasi namin, ma'am, is sa bahay siya. Kumbaga, we dedicated an area for our kitchen. So, if sila minsan pupunta sa site, ganyan, kung may tatawagan man, at least nandun ako, parang ganun. So, more on ma'am, parang office work ganun, or marketing ganun. I see. So, nagsimula ang kwento ng Isabel's Catering sa Ampaw. Nung wedding ng parents mo. So, yung iba sigurong mag-asawa, no? Pag nakakuha ng pera, magta-travel sila, honeymoon, gagastusin sa kung ano-ano. Yung parents mo talagang binigay nila yung pera, ay, kumbaga, yung pera na yun, ipinangnegosyo nila. Ginawa nilang panimula na para nga magkaroon ng livelihood, So, napakahusay. And napakagandang pakinggan ng story ng parents mo sa pagnenegosyo kasi hindi sila na-discourage. Opo. Tapos, bumagsak na, hindi na naging successful, pero talagang nag-continue pa sila. So, from fishball na tusok-tusok, hindi nag-succeed, tapos nag-venture into something else, hanggang sa nag-grow yung business. Sa tingin mo, ano yung qualities ng parents mo? Number one, they're risk takers. Okay. They're not afraid na parang, actually marami talaga kami mang venture out na business, and several of the businesses did not actually succeed. Kasi tanda ko, nagkaroon pa kami ng bakery sa Robinsons. Parang yung name ng dozen. Kaya lang parang umalis yung panadero namin. So, hindi naman marunong mag-bake si mama. Oo, tama. Tapos parang mabilis kumbaga yung bread parang short lang yung lifespan niya. So, marami talagang na sisira na bread. Parang ganun. Anyway, so yun nga ma'am, risk takers sila. Hindi sila, kumbaga, they're not afraid na try lang ng try. Parang ganun. Hindi na discourage. And determined. They make sure na ma-reach talaga yung goals nila, and they love what they do. Kasi mahirap kasi ma'am na, di ba, nagnenegosyo ka tapos hindi mo naman pala mahal o gusto yung ginagawa mo. I think sa lahat naman pong trabaho ganun. Kasi once you love your craft or your business, it will follow. Yeah. And they're hardworking. Nakikita ko po yun as in mula nung pagkabata ko hanggang ngayon. I can see na they're very hands-on, hardworking, and they make sure na everything is at ease, although yun nga, hindi naman naiwasan yung mga And then, yung sinabi nila sa akin kahapon, parang yun, faithful talaga. They always pray. Parang mahilig si mama kasi nun humingi ng sign kay Lord. Parang ganun. And so far, so good. I mean, parang, actually, very powerful. Alam yung naman, prayer, yes, very powerful ang prayer. Very powerful si Lord na, sige lang, go lang. Wala namang masamang mangarap and magdasal, di ba? And, syempre, kailangan ikaw din as a person or as a business owner, para ngayon parang gusto ni mama na nag-share. Kasi naniniwala siya na kung ano yung binigay mo, as in sobrang laki ng balik sa'yo niya. Yes, okay. So, yun. Maganda yun, So, pag nag-succeed ka na, kailangan mag-share ka rin ng blessing mo. So, napakagandang pakinggan na ginagawa yun ng Isabel's Catering Services. So, ano yung mga nakikita mong ginagawa ng parents mo na way of giving back naman doon sa mga blessings? Bukod sa ma'am, pag birthday kasi ng mga employees namin, parang tanda ko noon, meron kaming employee na she never experienced, actually he never experienced na magkaroon ng birthday ever since nung bata pa siya. Never siya nagkaroon ng cake, never siyang maka-experience na magkaroon ng yung typical spaghetti, chicken, and hotdog. So, hinandaan ni mama, parang ganon. Tapos parang yun na-touch siya doon na, ma'am, first time po mag-blow ng candle sa cake, parang ganon. Okay. Yun, sineselebrate namin yung mga birthdays ng mga employees namin. Nagdo-donate sa church. Okay, nagdo-donate. Okay. Tapos, yun. Okay. So, napakaganda nga, no? So, nag-share ng blessings, giving back to the community. And, yun, isa pa yung factor siguro sa business, no? So, yung mga
kukunin mo tao yung mga dapat pagkatiwalaan. Yes, ma'am. And at the same time, you have to show appreciation din naman doon sa mga tao na nagtatrabaho for you. Kasi kapag nararamdaman naman talaga ng mga tao na well appreciated sila ng boss, nai-inspire talaga sila to work harder and to give their best sa ginagawa nila sa araw-araw. And napakaganda din yung sinabi mo na dapat passion mo din yung ginagawa mo. Exactly. Kumbaga, you do it from the heart. Kasi kung hindi from the heart yung pagninegosyo na sinasabi nga natin na pagninegosyo, hindi ka rin talaga magiging successful kasi everyday maiinis ka, everyday parang imbis na yung positive side ng business ang makikita mo yung negative, ano. And then pag mahal mo yung gusto mo, sabi nga ni PA kanina, Ma'am Sheena Onrubia, BTS, beat the storm. Ano? Yeah. So sabi mo, risk taker yung parents mo. So kahit marami na yung mga na-encounter nila na problems, nagbi-BTS nga sila, beat the storm. So parang hindi sila natatakot, ano? So factor din yon. So Isabel's Catering. Ano yung parang, di ba, food business? So, ano yung specialty ng Isabel's Catering na binabalik-balikan ng mga tao? From the start, ma'am, nung canteen pa lang kami talaga, I mean, nung nag-cater kami sa canteen, yung signature na talaga namin is yung hickory baby back ribs. Ay, natikman ko yun. Napakalambot, napakasarap Yes. naman talaga. Yung parang kumakalasi yung karne dun sa buto, tapos yung sobrang sarap talaga. Agree ako dun. So, yun talaga yung binabalik-balikan. Ang sarap nun. Ilang events na rin kasi yung ginawa namin dyan sa Isabel's and talagang baby back nyo. Super good. Okay. Ano pa? Ano pang mga recipe na ano? Nung before, pero tinatry uli ni Mama ibalik, yung almasor platter. Meron kaming, kumbaga, it's, para siyang, Bicolana albay, masbate, sorsogon. So, parang yung combination ng dishes is, may ginubatan longganisa, meron tayong laing, Bicol Express. Parang nung time na yon sa restaurant namin, it was to, not only for the business, but also to promote how good and how delicious Bicol's delicacies are. Parang ganon. So, parang, ayun, parang ganun siya. Parang every place is represented doon Sa sa food. cuisine. Yes, Okay. opo. So, anong mga nandun na natatandaan mo? May ginubatan longganisa, ma'am. Syempre, laing and Bicol Express. I forgot yung fish, parang pinaputok na Tilapia? parang hindi ma'am siya tilapia. I forgot yung name. Basta from Masbate yung fish na yun eh. Okay. And then may pandan rice na nakalagay pa yun, ma'am, tanda ko sa bamboo. Wow! Yes, tapos ensalada. I forgot na yung iba. Okay. So, anong tawag doon? Almasor. Platter. So, siniserve siya na for groups. Yes po. Ganon. Parang boodle fight, parang ganun. So, ngayon, ongoing pa yung business sa restaurant? As of now, hindi close muna since yun nga nag-pandemic. Tapos nag-focus muna si Mama sa catering talaga. Ano pala nung nagkwentuhan mo kami? Ano nangyari nung pandemic? Siyempre lahat ng negosyo affected nun. So, anong ginawa ng parents? Actually, nung pandemic, yun nga ma'am, nag-focus sa catering. Although medyo, syempre mas maraming competitors since maraming nagsulputang mga small businesses din online and talagang ang gagaling din talaga nila kasi nung time na yon yung pinaka number one marketing strategy is through social media, ma'am, diba? So nung pandemic, nag-open sila ng parang mga platters or parang yung mga take-away food Pero lang parang nung bago pa lang talaga, di ba, lahat ng negosyo nagsara. Kayo ba never nagsara yung business? Nagsara kami nun, ma'am, syempre, kasi parang bawal nga po yung big groups. Yeah. Pero yun nga, ma'am, meron kaming parang yung mga take-out lang, parang good for 10, good for 5. And then, yung sabi ko nga, ma'am, sa'yo kanina, very loyal yung mga customers namin sa amin. So, parang, nung Christmas or pag may event, Mother's Day, Father's Day, order pa rin, uy, Norms, yung parang good for the family lang. Yes po, na good mga for the ganun. family. So, parang masasabi natin na survivor kayo ng pandemic. Parang hindi pinatay yung negosyo ninyo ng pandemic. Thanks to our customers. Yes, kasi may mga loyal customers kayo. So, siguro sa business, no, kailangan din talaga yung pakikisama. Yes, Gaya ng super. sabi mo, maganda yung pakikitungo ng mom mo. Actually, lagi ko siyang nakakausap and I can attest to that, na talagang napaka-charming and Ano yan, ma'am, nagta-transition Mabait lang. yan. Oo. Siyempre, stress ka sa bahay.
Biglang Oo. tumawag yung client. Hello? O biglang iba Ang na. bait na naman ng boses. Ang galing. All the time, never ko pa siyang nakausap na hindi maganda yung mood niya talaga. So, number 1 din siguro yun, no? Yung Yes, marunong ka, dapat makisama sa mga loyal customers mo or sa mga bago nag-i-inquire, ano? So, maganda dapat yung ugali na ipapakita natin. Isa yun, no? Yes. Kasi minsan kahit parehas na masarap siguro yung nag-o-offer ng food, pero dun ka sa mas mabait ka usap. Exactly. Tama, no? So, yun. Tama yung sinabi mong ganyan. And then, naugali din. Kailangan. Marunong ka makisama. Ayun. So, okay, balik tayo doon. Nag-pandemic. So, ang kinater nyo nun, yung mga gatherings na Small ng family. gathering. Opo. Kasi bawal lumabas. Opo. So, ang swerte nyo pa rin talaga, no? So, hindi kayo nagsara, hindi dumaan yung family mo sa walang-wala na talagang negosyo. Opo. Kasi, so, doon nagsulputan naman yung sinasabi nating pagninegosyo online. Yes. Pinasok nyo rin ba yun? Ako ma'am, pinasok ko siya. Tapos through that, parang nagpa-order rin ako ng, yun nga po, ng certain, yung baby back ribs, ganyan. Pero kay mama na parang, parang ikaw yung nagtayo. nag-promote Opo, parang nung ganun. business ninyo. O yun, yung mga ambag ng kabataan. Opo. Di ba? Yung mga Sa online. pagiging techie ng kabataan. So yun, tinulungan mo yung parents mo naman doon na Opo. mag-promote. Kaya hindi namatay yung business. Yes. Tuloy-tuloy siya. Ang galing-galing naman. So, okay. So, nakatulong ba yung, or sa tingin mo ba, nakatulong talaga yung pagbebenta online or parang dahil online na halos karamihan dumami lalo yung kakumpetensya, anong masasabi mo doon? I think yun nga much better or magandang nagve-venture out na online yung mga businesses since bukod sa mas malaking area ang makikita niya when it comes to yung sa marketing. Syempre hindi lang limited sa Taga-Albay, pwedeng umabot from Naga ganyan kasi it's online kumbaga maka-curious sila if makikita nila yung good reviews, yung number of likes ng certain page. So, yes, I think makakatulong siya not just sa marketing but also paano ba? Parang kumbaga to show kung sino ka talaga, kung ano yung business mo. So, ang ginawa mo is nag-open ka ng mga pages for Opo, parang gano'n na nga, ma'am. anong mga pages itong inopen Actually, mo? ma'am, sa akin yun. Tapos parang inano ko lang si personal mama. mo. Sogbu yung name niya. Parang bake sushi. Nung time na yun, uso yung bake sushi. Narinig ko yung Sogbu na yan. So, business nyo rin yung Sogbu? Ako, ma'am, business ko po Business siya. mo. Opo. Personal mo na business. Ano naman itong Sogbu? Ano siya, ma'am? Yun nga, online siya nung pandemic. Parang kabaliktaran ng busog. Parang gano'n na nga. Parang bake sushi siya. Tapos mga burrito, ganyan, taco. Parang hindi na rin ako lumayo dun sa business ni mama since yun nga yung mahilig din ako magnegosyo actually, ma'am. Okay. Parang same sa kanya na ever since bata talaga nagnenegosyo na rin Namana talaga. mo talaga yes, yung and pagninegosyo. super love ko rin talaga ang pagnenegosyo. Bakit? Bakit mo nagustuhan ng pagdinegosyo? Syempre, besides sa kita tayo ng money, yung satisfaction na nabibigay niya sa akin, and also, yun din sabi ni mama, yung satisfaction na nabibigay din sa kanya kapag once na nag-thank you yung customers, once na nasasarapan yung customer sa ginawa mo, na alam mo sa sarili mong, you put your parang hard work yes. and very best. Kasi yun yung sabi sa akin ni mama, na kapag gumawa ka ng isang bagay, give your best. Kasi hindi na yan mangyayari uli. Once lang mo yan, So, ganun. Parang ang sarap sa feeling and nakakagaan na wala yung pagod kasi nagustuhan ng customer, ganyan. Although we can't please everyone. Pero, ayun nga, parang, yun din talaga. Nasasatisfy ako pag nakita ko yung mga reviews ng mga customers, mga clients ko. And also, kapag nakikita mong nag-reorder or repurchase sila uli nung product. Parang Yes, ganun. tama. Kasi doon talaga yung mafe-feel ng isang negosyante na nasa food business yung success. Yes. Kapag sinasabihan ka, ang sarap ng food, ang galing ng service. Opo. Diba? Doon talaga tayo makakuha ng personal satisfaction. So, nag-venture ka rin pala into food business. Opo. So, di mo naman kinakompetensya si Mami. Ay, hindi na. Okay. So, parang yung mga food na binibenta mo rin, siniserve din ba sa
Hindi po, ma'am. Hindi, Isabel, separate siya. Parang clinose ko na rin siya, ma'am, kasi after nung pandemic, back to school na. Parang So ganun. hindi na existing itong Hindi na, food ma'am. business. Pero planning to reopen po. Ay, very nice. So, nag-try ka rin talaga ng Opo. sarili mo. And then, pandemic lang talaga Opo, pandemic. ang nakapagpapigil sa'yo na mag-venture or ipagpatuloy yung Opo. pagninegosyo. So, ang bata-bata mo pa, anong masasabi mo doon sa mga kagaya mo, kabataan, na gusto rin talagang mag-open ng mga businesses, pero wala lang lakas ng loob? Number 1 is to start now. Kasi if hindi now, kailan pa, di ba? Tama. So, if you have something in mind, ako kasi I like writing things down. Mhm. Especially kapag nasa CR, ganyan. Gusto ko may ako kasi parang dun lumalabas lahat ng ideas ko. So, write things down, yung possible names ng business mo or kung sino yung gusto mong i-cater, ganon. And then, know your customers, know your clients. Ano ba yung target mo? Pangmasa ba? Pangganto ba? Kasi, dun magre-revolve yung business mo kung hanggang saan ka, hanggang saan mo, ano ba yun? Kumbaga, you'll adjust for your clients, parang ganon. Alamin mo yung wants and needs Yan, ng wants and needs ng Okay. clients. And then, to believe in yourself, syempre, kasi walang ibang maniniwala sa'yo kundi yung sarili mo na kaya mo. Paano yun mga gustong-gusto talaga, tapos may idea naman sila, kaso wala silang pampuhunan? Yun pa rin. Syempre, pray. Pray. And then, Tama naman. meron tayo, ang alam ko, di ba, meron tayong mga ino-offer yung, yung government, na mga, pwede kayong mag-seminar, or yung mga livelihood services, or start small. Start small. Yes, start Maliit small. na puhunan muna. Opo. Pero tama yan, no? Yung mag-pray ka muna. Kasi minsan, kahit walang-wala ka, tapos nag-pray ka lang, biglang may darating sa'yo na hindi mo naman inaasahan. Tapos doon ka na mag-umpisa, di ba? Opo. Na maliit muna. Kumbaga, mangarap ka ng malaki, pero mag-start Yes. small ka muna, di ba? Parang ganon. Wala ka pang malaking capital, edi start from what you have first. Yes. And then, tuloy-tuloy na yon. Sabayan mo ng prayer, di And ba? then, yun nga, maging masinop and then live within your means talaga. True. Kasi very, Ako talaga naniniwala din dyan. If yung profit mo is hindi angkop sa ginagastos mo or yung income mo, ay wala. Kahit gaano ka-successful yung business mo, if hindi ka talaga, syempre at first, kailangan natin magtipid and maging True. masinop. If hindi masinop or hindi ka maano sa pera, if you don't handle your finances properly, eventually, hindi siya... Kailangan ba ng formal education sa business para maging negosyante? Ako naman, ma'am, wala akong formal education. Pero si na mama graduate ng sa Bicol University. Mama's management and si papa Yun. entrepreneurship. I see. Kumbaga, nakatulong din yung learnings nila nung college sa kung anong meron sila ngayon. Pero, I think yung pagninegosyo talaga, more of ano rin talaga, sa puso. Kumbaga, yung education or yung mga skills na pwede mong ma-attain through classes is parang to follow na lang siya just to improve kumbaga kung anong alam mo sa business. Pero, kailangan you put your heart into the business talaga. Yan yung importante, no? Yes, Dapat opo. mahal mo yung kung ano man yung, kung saan ka man mag-venture, dapat passionate ka, mahal mo yun. Opo. Kasi everyday, you will not feel na yung burden, kasi happy ka sa ginagawa mo, di ba? So, yun. Ano pa ba? Ano pa bang advice ang maibibigay mo? Saan pa sila huhugot ng lakas ng loob na mag-start ng business? Siguro, parang build a good circle. Kumbaga, if ikaw, okay ka as a owner or employer, pero kung yung mga employees mo, di ba, hindi naman, kumbaga dapat yung employees mo, i-train mo rin sila or build a connection with them para okay yung relationship nyo and maganda yung work relationship nyo sa work, parang gano'n. Okay. So, kailangan kumuha ka ng competent na mga tao or partner sa negosyo Partners, mo. yes. Okay. So, sayang no, hindi natin nakasama mama mo tsaka papa mo kasi mga shy sila. Pero napakaganda no kasi ikaw talaga namulat na nakikita mo Opo. yung parents mo na nagpupursige sa negosyo. So sa inyong tatlong magkakapatid, lahat ba kayo inclined sa business or ikaw lang?
Parang lahat naman kami, ma'am. Pero ako talaga yung super, kahit ngayon masasabi ko sobrang love na love ko talaga pag yung negosyo. Ang dami ko ring pinasok na negosyo and yung iba nag-fail din. Parang ganun. Okay. So, I think lahat naman po. Pero ako love na love ko talaga pag-business. Pero Okay. nurse ako ngayon, ma'am. So, doon muna tayo sa pag-nurse. Okay. So, ang profession mo ngayon is Nurse. nurse. Saan ka nag-work na ngayon? Sa Medical City po. Pero nag-resign ako. Sa Manila? Opo. Tapos ngayon, you're helping your parents Opo. with the business. And then, you plan to open your business Opo. ulit, yung Sogbook. Ayan. So, i-promote mo na siguro ang inyong negosyo sa ating audience. So, hey guys. Come and visit us, Isabel's Catering Services sa Tahaw Road beside Sea Oil, or you can contact 0915-8862-895 for your needs. Thank you. Ayan. So, ano pa? Sige, dagdagan natin. Okay. Bakit Isabel's Catering ang pipiliin dapat ng mga tao na catering service? Bukod sa masarap na pagkain, besides from yung good service namin, good food, we make sure na mahal namin yung customers namin and we adjust to what they need and want. Parang. Okay. So, yun po. Again, this is Miss Francesca Chua, Marie Francesca Chua. She is Assistant Manager of Isabel's Catering Services, and ini-invite niya po kayo to try their food and their service doon po sa number na binigay nila. Ang negosyo po nila ay nasa Tahaw Road. Can you please repeat your phone number po para makontak nila? 0915-8862-895. Okay. Ayan po. So, thank you very much sa Thank you, ma'am. pagpapaunlak sa aming pilot episode It's dito our sa pleasure. Ledipo Office Hour. Magnegosyo tayo. And of course, we have here a certificate of appreciation. I will read to you what is in the certificate. Certificate of appreciation is hereby awarded to Marie Francesca Chua of Isabel's Catering Services for imparting her valuable insights and inspiration as a guest speaker during the Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo, held today, anong petsa lang ngayon? The 9th of October, 2023, at the Albay Provincial Information Office, Legazpi City, given this 9th day of October 2023 at the PIO Media Center. Of course, this is signed by me, Jamie Florence Iribaya, the Ledipo officer, our Governor Attorney Edsel Greco A. Bilagman, our Governor, of course, and Attorney Mary Lou Duca Castillo, the Department Head of the Provincial Information Office. So, Thank you, ma'am. Ayan, thank you so much. Thank you so much. And thank you so much po sa lahat for watching our program. This is our launching. Today is our launching, and this will be happening every Mondays and Wednesdays po from 10 to 11 in the morning dito po, of course, sa Albay PIO Net TV. Sana po abangan ninyo ang mga susunod pa naming mga episodes kasi marami din po kaming mga i-invite na guest na for sure mag-share din ng mga very interesting stories nila sa pagninegosyo. And today, again, thank you so much for being our first guest sa aming unang episode. And yun, mananawagan po ako sa mga nanonood ng PIO Net TV na patuloy niyo pong suportahan ang aming Ledipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. We will be inviting a lot of different business establishments in the whole province of Albay because of course we would like to promote them and so they can also share valuable insights. And of course, I hope Miss Francesca, inspired you to open up your own businesses din po. And in behalf, of course, of our Honorable Governor Attorney Edsel Grex Lagman, our PIO Department
Department Head Marilu Duca Castillo. This is Jamie Florence Estrada Ribaya, your Local Economic Development and Investment Promotion Officer, saying thank you po sa panonood ng aming first episode, and we really hope that you will support us again in the coming days and weeks po. Thank you so much. Good morning. And ayun, thank you so ma'am. much po. Thank you. Mandate. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.